Ayan, magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento dito sa naging interview ni Senator Win Gatchalian. Ayan, ang acting pro tempore Senate President. Ayan. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung seguridad sa Senado na meron daw nagtimbre sa kanila kuno na may security threat daw ang Senado. Saan nga ba galing yung yung intel nila, kumbaga? Kumbaga, ang tanong rin sa isipan natin, credible ba talaga yung mga nakukuha nilang mga impormasyon? Talaga bang mapagkakatiwalaan yung mga taong nagbabato sa kanila ng impormasyon? 'Di ba? Kasi kung mapapansin natin, magkakaroon ng pagdinig ang BRC bukas, talagang tinataon nila na hindi matuloy ang pagdinig. Kasi isa na namang katakot-takot na pambubulgar ang mangyayari sa araw ng Huwebes. Yun ang kinakatakot nila kasi alam nila na may mababanggit na namang mga pangalan. 'Di ba? Doon sila nangangambay. Dahil siguro may pressure na rin sa kanila sa taas na wag nyo nang paintulutan na magkaroon ng hearing ulit. So narito ang ating bidyong kukomentan yung naging interview ni Senator Win Gatchalian. Punta na natin. Ako din sa yung issue ng threat. Sir, can you give us at least an idea? I know you cannot naman see everything, no? Give us an idea, what is this? Is this a bomb threat? Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon na consultative meeting, nagsuspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag, no? At hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no? Gaano ba ka-credible yung mga pinagsasabi ni Direktor ng NBI na si Matibag? Una, sinabi niya nung sinugod niya yung Senado is wala silang mga armed personnel. Pangalawa, pinag-utos ng presidente na kung merong mga NBI sa Senado at vicinity ng Senado, umalis kayo dyan. Sinunod niya ba? Hindi. Pangalawa, yung sinasabi natin na sinabi niya walang agent ang NBI sa Senado. Totoo ba yun? Syempre hindi. 'Di ba? Ang kinakatakot kasi nga nila rito, kagaya ng sabi natin kanina, is maumpisahan muli yung yung panibagong mga titistigo na merong mga ebidensya, na merong mga dokumento, 'di ba? Kasi kitang-kita ng sambayan ng Pilipino na kung paano unti-unting lumalabas ang katotohanan. Na pilit naman nilang pinagtatakpan. Nakakaawa lang si Senator Win Gatchalian kasi naiipit siya ron. Siya yung ginagawang front. Hindi na kasi nila pwedeng gawin na front si Lacson, front si Soto. Alam nyo kung bakit? May bahid na ng korupsyon nando doon sa mga larawan Kaya nag-iisip sila ng mga pwedeng tao na gawin nilang front na sa tingin ng mga taong bayan is malinis. 'Di ba? Lalo na sa mata ng taong bayan. Yun yung ginagawa nilang front. So tuloy tayo. Sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo, no? And bakit sa NBI galing ang intel? Mahina ba yung nilagay mong si Major General ng OSAA? Dapat sila ang unang nakakaalam niyan. Bakit hindi nila alam? Halatang merong pagmamanipulate sa ginagawa ng NBI, 'di ba? Para yung grupo ni SP Cayetano hindi na naman makapagsagawa ng Blue Ribbon hearing. Yung kasi kinakatakot nila. 'Di ba? Alam naman nating lahat yan na lang yan kumbaga logic lang yung ginagawa nila, isasakto nila sa araw ng ganto, tas kinabukasan may session. 'Di ba? Alam na natin yung diskarte nila. Tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at humingi rin tayo ng additional contingent. Halatang hindi pa hinog si Senator Win Gatchalian Hindi naman tayo against si Senator Win Gatchalian kasi alam naman natin kung sino ang nasa likod lang niyang mga yan. 'Di ba? Naiipit yan. Wala siyang choice Siguro meron ring naipangako, 'di ba? Hindi natin alam. Dyan sa PNP. No? And I told him I'm very confident na safe naman yung building. No? That's why tinuloy yung hearing at that time. And Kita mo, sabi niya hearing daw.
Akala ko ba committee meeting? Ang gulo nila, ang announcement talaga nila sa taong bayan. Ano raw, magsasagawa raw sila ng hearing, dumalo raw sila sa Monday, sa totoong BRC, ayun pala, committee meeting. Alam kasi nila na labag yung gagawin nila kapag nagsagawa sila Blue Ribbon hearing kasi hindi naman sila yung nakatalagay bilang chairman, 'di ba? Bilang chairperson ng committee na yun. Alam nila. Umpisa pa lang, 'di ba? Hindi lang ako nakarinig yun. In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin at narinig din ng mga ibang mga senador doon. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy, no? Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga in-adjourn yung Wag kami kasi live interview si Attorney Baligod, nagpa-live interview. Kaya natakot kayo kasi baka may kung ano-ano na namang ibulgar na mga kabalastugan. 'Di ba? Yun. Kasi anytime pwede sila pumasok ng Senado Tapos isasakto nyo kung kailan araw ng Huwebes, saka nyo ila-lockdown ng Senado. Kung kailan may hearing ng BRC, yung totoong hearing, hindi yung katulad nyo na committee meeting. 'Di ba? Ano yun? Huwag nyo naman kaming paikutin. 'Di ba? Lalo nyo lang binabaon yung sarili nyo dahil tinatakpan nyo talaga yung pagdinig Ayaw na ayaw nyo mangyayari yung pagdinig. 'Di ba? Pero dahil iloob ng Diyos na makapagsasagawa na naman ng pagdinig, ayan na, gumagawa na naman kayo ng paraan para hindi matuloy. 'Di ba? or maaga sinuspend yung hearing. And then at least that same day, I called the director of NBI to get more details. And Bakit ka dyan makikipag-coordinate? 'Di ba? Dapat sa USAA. 'Yun ang pinagkatiwalaan mo ng seguridad ng Senado 'Di ba? Ibig sabihin wala kang tiwala sa USAA. Ibig sabihin ang security na ng Senate premises, ang Senado is NBI na ganon. 'Di ba? share niya nga sa akin yung mga details na may mga manggugulo sa loob ng Senado and they might be armed. So, out of a Madali kasing gumawa ng kwento yun ang problema Ako, sabihin kong, boss, ingat tayo May nagtimbre sa akin. May mga nagtatangkang manggulo. Pwede kong sabihin yun Pwede akong gumawa ng kwento. Dahil, alam nyo kung bakit ako paniniwalaan. Kasi, official ako ng NBI. Ganun. Para lang hindi maisakatuparan yung gagawing hearing, pwedeng ganun ang nangyayari. Gagawa ka ng kwento tapos kapag hindi nagkagulo, sabi namin agad sa mga mainstream media, kaya naging aware yung manggugulo, hindi na nila tinuloy. Diba? Ganun ka-basic ang paggawa ng kwento. 'Di ba? Hindi naman sila nag-name drop. O si ganito, si ganyan, 'di ba? 'Yun ang yan ang mga talent nila, gumawa ng kwento. abundance of caution, the following day I met with of course USAA, our Sergeant at Arms. I immediately convened yung executive committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate. Nag-brainstorm kami kung anong gagawin. So yun, kaya Nag-brainstorm kayo? 'Di ba dapat briefing ka na, alam mo na dapat yung gagawin? Ba't magbe-brainstorm ka kayo? 'Di ba automatic yung kung president ka, ganito gawin nyo, dagdag tayo tao. Ngayon na mismo gusto ko meron tayo request. Ganun agad 'yun, 'di ba? Kasi ikaw na presidente, sabi mo ba't parang kulang na kulang? Kailangan mo pa ng mga advice. ng dalawang memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee meeting. Work from home. Pero tinututulan nila yung online na dadalo yung mga senador at boboto. 'Di ba? Gaano ka-hipokrito tong gobyernong to? Pinamumunuan niya ngayon, 'di ba? Ang lupit And I gave instructions today to actually yesterday and today to our Sergeant at Arms na in the next few days mag-network rin siya with our different intelligence agencies. Sabi ko nga marami tayong intelligence agencies Kanya-kanyang in intelligence kasi kanya-kanyang kanya-kanyang network yan no? So we need to validate the information para alam natin na sabi ng USAA mo wala naman daw threat sa Senado. Patay tayo dyan. Paano ngayon yun? Paano ang mga next steps na? Last on my part, yung 18 Marines, are they suspects? Sila ba yung posibleng manggulo? Aba, syempre, sila yun. Si Matibag yung nagsabi, di ba? Sila yung manggugulo, syempre. Sir?
18 Marines, I'm sorry, yung na 18 nagpakilalang bodyguards? Mm-mm, yes, sir. 18 bodyguards? Yes, sir. 18 Marines. Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. Diba, sabi ko na eh. Pag hinalaan nila yung 18 Marines ngayon, mapupukol ang sisik sa 18 Marines kahit walang gagawin masama. Diba? So, hindi sila pwedeng pumasok ng premises kasi nga, ang pinaghinalaan, sila yung gagawa ng gulo. Ang galing ng kwento, diba? Ang lupit eh. Diba? So, that's why, out of That's why napakasinungaling. Diba? abundance of caution, we took these steps, no, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin Hindi information? naman. Siyempre hindi. Ikaw naman. Diba? Hindi nila sasabihin yun mismo manggugulo pero connected sa 18 Marines ang manggugulo. Diba? Ganun lang yun. Diba? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Yun, so puntahan natin ngayon yung naging pahayag ni Atty. Topacio. Tara, panoorin na natin. Narito po ako ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang Totoo naman eh. Kasi kahit na anong sabi ng Malacanang, sinusunod niya lang. Ngayon, sino bang may idea na ipasarado yung Senado? 'Di ba galing kay Matibag, 'di ba? 'Yun yung problema na hindi nakikita ng mga tao na sumusuporta sa kanila. Tayo naman, binubuksan lang natin kung ano ba talaga yung ginagawa nila kasi binubulag nila ang taong bayan. Sasabihin nila may security threat, 'di ba? Alam naman natin na gawa-gawa lang nila 'yun. 'Di ba? papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita nyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam nyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Yun, di ba? Yun yung kinakatakot nila na makapunta sa Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Sa BRC hearing. Kasi kapag yun tumistigo, ang sabi nga nila yung 18 Marines, mga kwento muna. Etong 14 soldier naman, eto may mga ebidensya at dokumento na magpapatunay doon sa mga sinasabi ng mga Marines. Yun ang pinoproblema nila na kailangan nilang mahadlangan, na hindi nila mahadla-hadlangan. Kasi nasa kapangyarihan pa rin si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Yun yung gustong-gusto nilang makuha para ma-manipulate nila yung yung Senado, di ba? Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Kita nyo na. Para ipagtakpan ang katotohanan, para hindi matupad ang hearing. Tayo naman para sa katotohanan lang tayo. Ang gusto natin, taong bayan, di ba? Magkaroon ng hearing sa flood control para mabuksan kung sino-sino ba talaga sa government official ang kasabwat sa flood control, sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Para hindi na maulit yung mga namatay sa baha, yung mga nawalan ng bahay dahil sa baha, di ba? Yung mga kababayan natin na lagi na lang binabagyo, na dapat merong maayos na daluyan ng tubig ang kanilang mga probinsya. Yun yung hinahabol natin mapanagot yung mga tao na nagnakaw sa pera ng taong bayan, di ba? Yun yung iniimbestigahan ni Senator Marcoleta kasi kung titignan mo, pupunta ka sa mga probinsya, nakakaawa yung mga kababayan natin. Tuwing may dumarating na bagyo, malalakas na bagyo, nakakaawa. Yun ang naging motibasyon ni Senator Marcoleta. Dahil wala namang ibang tumatayo Mainit ang issue, 1 linggo lang o kakalimutan na ng mga mambabatas. Yun yung napansin ni Senator Marcoleta na simula nung umpisa pa lang lagi niyang sinasabi hindi niya tinitigilan yung flood control na yan. Kaya nga sinabihan siya ni Lacson na hindi siya marunong makisama Makikisama ka habang yung mga constituent mo namamatay sa baha. Yan ba ang tamang senador na dapat niyong iboto? Na pinagtatakpan yung katotohanan? Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Tama. Kasi alam nila ang mangyayari baka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pangsariling interes. Tama yun. Marines din, oo.
mga kasamahan din nila na nagdala rin ng maleta. So, marami na po yan. Alam mo kasi ang inihintay ni Attorney Baligod saka yung mga Marines, yung merong mga senador na tutulong sa kanila para mailantad ang katotohanan. Alam nyo kung bakit? Kasi napakabigat ng kalaban nila. Biro mo pinakamatataas ang katungkulan sa gobyerno. Lahat ng pera, lahat ng kapangyarihan nandoon. Paano kung pitikin sila niyan, papatay sila niyan, 'di ba? Kaya kailangan nila ng tulong. Bukod sa tulong ng taong bayan, 'di ba? Kailangan nila ng proteksyon ng Blue Ribbon Committee para mailantad yung katotohanan. Kasi kumbaga papasok na tong mga Marines na to sa state witness, 'di ba? Magiging protektado sila ng Senado sa gagawing pagdinig. Kaya gustong-gusto nila maimbitahan sa BRC hearing, 'di ba? Kasi doon mapoprotektahan sila pati yung pamilya nila. Dahil hindi pangkaraniwang sindikato to. Yan, hindi ko nga maintindihan kung anong problema nila sa Marines eh. Sinabi na ni Gutesa na nag-deliver siya. Lumabas si Saldico, ilang beses siyang nagpahayag na talagang may mga inutusan siyang magdala ng maleta. Then may lumabas na 18 na Marines na nagsasabing nagdadala sila ng maleta complete with videos, pictures. Bakit ay nilang Ang sinasabi naman ng mga tao, bakit raw hindi binuksan ng mga Marines yung maleta para picturean yung pera? Tanga ka ba? Yung mga nagpapakalat ng ganyan, kung dun palang pinatay na sila, hindi sila mapagkakatiwalaan. Yun ang utak ng politiko. Pag binuksan mo yun, ibig sabihin, may gagawin kang kalokohan, lalabanan mo yung amo mo. Tapos sasabihin nyo, bakit raw hindi binuksan? Mali-maleta lang naman yung katanga ka. Hindi mo sinusubaybayan yung balita, 'di ba? Hindi mo iniisip. Bakit raw hindi binuksan? Kung ikaw yung nasa kalagayan ng Marines, tanong ko sa'yo, bubuksan mo kaya para picturean tapos maraming makakakita? Doon pa lang ichuchuchu ka na, sir, binuksan yung maleta tapos pinicturean. Ano isipin ng amo mo? Putya, gagawing laban to sa akin. Sige, tumban nyo na yan. Okay, di tapos ang buhay mo. Diba? Tapos magbibigay kayo ng pahayag na gano'n. paniwalaan? Pero si Madriaga, pinapaniwalaan nila. Walang video, walang picture, nag-iisa. Tama, sinungaling yun si Madriaga. Kidnap for ransom nga yun. Diba? Yung testigo nila labang kay BP. Biro mo, kidnap for ransom group. Nakakuha nila sa kulungan. Eto mga Marines to. Sabihin na natin yung iba na dismiss. Pero hindi ibig sabihin hindi nagtaya ng buhay yan para sa bayan. Maaaring naipit lang yung iba dyan. Kaya na-dismiss, nadamay, na-dismiss. Diba? Pero yung mga Marines na yan, isipin nyo nung sundalo yan. Taya ang buhay niyan. Nakipagbakbakan yan sa lahat ng gera dyan sa Mindanao. So, alam na alam po natin ang ginagawa. Tinatago po nila. Everything that is happening now, including yung power struggle sa Senate, is all about concealing the truth tungkol dito sa flood controls. Tama, tinatago nila yung katotohanan. Kaya namang nila gustong agawin yan yung Senate presidency sa Senate para hindi na makapag-imbestiga. Very basic, 'di ba? Pinipilit nila kahit unconstitutional. Skandal. Attorney, hindi na daw kayo credible. Kasi bakit daw si Lauren inalis sa listahan na dinawit din nila na may nakakatanggap ng kickback. Pero bakit tinanggal ng mga 18 ex-Marines ko na... Ay hindi po akong abogado ng ex-Marine. Aray ko. Niyari ang media. Dapat itanong nila kay Attorney Baligod, 'di ba? Abogado ako ni Mike Defensor. With Tama. respect to credibility, kung nga hindi credible na sinasabi nila, bakit ayaw nilang patawag? Bakit nagkaroon ng balasahan sa Senado para lamang yung 18 Marines ay hindi matawag? Tama. Bakit nyo pinipilit si Win Gatchalian? Unconstitutional nga. Biro mo, hinalal nila si Win Gatchalian pero binanggit yung pangalan ni De La Rosa pati ni Senator Jinggoy. 'Di ba? Di binilang mo sa 24 'yon. Yun ang malaking katangahang ginawa nyo diyan sa Senado. Ilan yung kasi kapag ka kayo, halimbawa majority magbobotohan, magkukudita kayo para mapalit yung nakaupo na Senate President. Kung sa tingin nyo yung tao, yung senador, wala na sa jurisdiction ng Pilipinas, di mo na babanggitin yun kasi di na siya saklaw 'di ba? Nasa labas na siya ng bansa, patay na siya, wala na. Di mo na babanggitin yun, yung pangalan nun. Kasi nga ang pinaninindigan nyo 12, isa majority. So hindi mo na dapat binanggit yung pangalan ni Senator De La Rosa pati ni Senator Jinggoy. Bakit binanggit mo pa rin?
'Di ba? Ibig sabihin, kinikilala nyo pa rin sila bilang senador ng Pilipinas. Nandito pa rin sila sa jurisdiction ng Pilipinas. Wala naman kasi sinabi sa constitution natin na kapag nakakulong ka, hindi ka na pwede bumoto para sa halalan sa loob ng Senado. Eh si Bato, nakakulong ba? Hindi naman. 'Di ba? Di doon nila i-cross-examine sa loob ng Senado para kung nagsisinungaling, ebedi perjury yun, i-contempt nila, pakulong nila, Tama. ngunit ba't ayaw nilang harapin? Yun ang problema. O, kung talagang hindi credible, tawagin nyo. O pag sinabing, pabago-bago pa ka pala, may motion doon, di ba? O, hold him in contempt for not telling the truth before the committee. Kulong. O, ba't ayaw nilang gawin? Attorney, bakit ngayon lang lumabas yung 14 pa? Eh, siyempre, hindi naman madaling hindi naman pupunta sa party itong mga to eh. Ang Tama. kalaban mo yung mga makapangyarihan. Ang basa ko dyan sa 18 Marines saka yung 14 Marines na sinasabi plus yung 7, ang 18 Marines tigalatag ng kwento yan. Ang 14 na susunod na Marines kumbaga tagapatunay, may mga documents sila yung magpapatunay. Kung hindi pa sila kontento sa 14 Marines na ilalabas ngayon na may dokumento, 7 sundalo pa, doon natin malalaman, 'di ba, kung anong mangyayari sa kanila, kung sisilihan na naman yung mga puwet nila sa nginig sa takot, 'di ba? Na mga tao sa Pilipinas. Eh yung senador nga, kaya nilang ipakulong si Jinggoy para lang masira yung tinatawag na quorum at magkaroon ng question. Eto pang mga Marines na ito, kayo naman siyempre, natatakot yun. Ito yun, Tama. tinatakot si Joel Villanueva. Dinidemanda kami. Kami, mga abogado na, dinidemanda kami. Patong-patong na demanda si Vice Defensor. Yung mga Marines na yan, tayabuhay na yan eh. Laban yan. Kumbaga isa na silang batalyon eh. Kaya lumalaban yan. Pero kung 2-3 lang yan, matatakot yan. Kasi, biro mo, bigati ng mga tao kalaban mo, mga senador, congressman, pati administrasyon, di ba? Sino ba namang hindi matatakot? Si Saldi ko nga, dami-dami ng pera eh. Ayaw na umuwi ng Pilipinas dahil alam niya, papatayin siya. O, kaya nag-seek na siya ng doon sa abroad para i-adopt siya ng ibang country. Naging congressman na, patong-patong na demanda. Dating general, patong-patong na demanda. We are up against the evil empire na they are fighting for their lives nga, katulad ng sabi ko. Kasi, disgrasya sila pag lumabas ang katotohanan. Pero Tama. katulad ng sabi kong muli, hindi kami titigil because we are not fighting for ourselves. Ano bang mahihita namin dito? Oh, wala namang porsyento yan eh. 'Di ba? Totoo yung sinasabi ni Atty. Topacio, hindi naman sila binabayaran diyan eh. Ang kailangan lang diyan maisiwalat ang katotohanan, yung pagnanakaw ng administrasyon, 'di ba? Kasi konektado na yan, hindi ako misabi noon. Ang sabi kasi ni Romualdez, ang ehekutibo ang nagre-release, nag-e-execute, 'di ba? Kaya nabanggit natin yung administrasyon, 'di ba? Kasi sabi ni Romualdez yun eh. 'Di ba? Pero kailangan namin lumaban para sa kinabukasan ng bayan kasi, alam nyo mga kasama, padala naman ni Martin Romualdez yan. Aeroplano niya yan Ito ba, dalawa aeroplano nun Okay, tamo. Congressman ka, 2 eroplano mo. Saan mo kukunin yung pera na yun, 'di ba? Na aeroplano? Pakita mo, ang kulit nitong langaw, padala ng PCO yan May pito pa raw. Drone yan, drone. Hindi, teka, tapusin ko lang yung statement ko, Alam nyo, mga kasama, kapag nagtagumpay sila na matago ang flood control at ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, anong epekto? Mananatili yung pagnanakaw kasi nakalusot sila. Number 2, Totoo yun. Mananatiling pagnanakaw. Ulitin lang nila yon. magkakaroon tayo ng Pangulo na hindi yun ang kagustuhan ng taong bayan. Tama. Ano mangyayari sa ating bayan? Wala na. In 1 or 2 more generations, para na tayong Bangladesh, para na tayong Somalia. Baka Ang hirap nun yung sitwasyon sa Bangladesh, pati sa Somalia. Sobrang hirap ng mga tao doon. Ang pera doon, paldo-paldo pero walang kwenta. Ganyan karami pera mo doon. 'Di ba? Parang yata 1 milyon, 2 milyon. Pero barya lang yun. Nakatumbas nun 1,000, 1,500, 2,500. Yun lang katumbas nun. Sobrang baba na ng currency nila. failed state na tayo. Baka narco state na tayo kasi lahat ng mga iniimbestigahan noon for drugs, ayan na naman. Nasa poder na naman. Si Mabilog, Adik nga raw ang administrasyon si PBBM. Sabi ng kapatid niya ni Madam Amy Marcos, 'di ba? Can you imagine? So, yan po ang pinaglalaban natin. Ano ba mapapala namin dito?
Wala Tama. nang kaming hihiligin sa buhay. 'Di ba? Tama yung sinasabi ni Attorney Topacio na kailangan talagang madala sa hearing itong 14 soldier na pilit pinipigilan ng NBI at ng mga bata ng administrasyon sa Senado. 'Di ba? Magpapalabas namin security threat. Di wag sila magsipasok, tuloy pa rin ang BRC, 'di ba? Ang karapatan nila i-lockdown 'yan, 'di ba? Yun ang problema pinipilit nila, binabraso na nila kasi gusto nila sila lang ang kailangan maglabas ng ebidensya, sila lang ang kailangan masunod na hindi naman pwede, 'di ba? Kasi kailangan malaman ng taong bayan kung anong nangyari sa flood control. So maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating content. Ayan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!